Handa ka bang sumunod sa Diyos kahit kailangan mong labanan ng agos ng mundo? Sabi ng isang quotation, I would rather stand with God and be judged by the world than stand with the world and be judged by God. Sapagkat ang buhay nating mga Kristiyano is not about following the crowd, it is about following Jesus Christ. Ito po ang ating pag-uusapan sa ating part 2 ng Courageous series, Against the Flow. Samahan niyo po ako sa isang napakagandang pag-aaral na ito. Courage is standing for God when everyone else chooses to bow. Ito pong statement na ito ay galing sa kwento ng Daniel chapter 3, ang tatlong magkakaibigan who stood the test and who really stand for the name of God. In 2 Kings chapter 21, makikita po natin na ang Juda ay nasakop dahil sa kanilang pagkakasala, pagtalikod sa Diyos at paulit-ulit sila winarningan ng mga propeta pero hindi sila bumabalik sa Panginoon. Ngayon, ginamit ng Diyos ang Babylon sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar para sakupin sila at ipataw ang judgment sa kanilang mga kasamaang ginagawa. At ang ginawa nito nila Haring Nebuchadnezzar ay pumili sila ng mga magagaling na tao para kanilang gamitin sa kanilang palasyo. Kabilang dito si Daniel, si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Actually, yung Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi nila tunay na mga pangalan. Ang mga pangalan talaga nila is Hananiah, Mishael, tsaka Azariah. Mapapansin ninyo sa bawat names nila nandun yung pangalan ni God. Yung Hananiah, yung Yah or Yahweh, yung Mishael, yung El or Elohim, yung Azariah, Yah. At ito po ang ibig sabihin ng mga names nila. Pero pinalitan ng mga Babylonians ang kanilang mga pangalan. Bakit, Pastor? Kasi gusto nilang baguhin ang identity ng mga tao na ito. Baguhin ang kanilang tahanan, baguhin ang kanilang edukasyon, baguhin ang kanilang pagkain, at baguhin ang kanilang pangalan. Pero hindi nila nabago ang isang bagay, ang katapatan ng mga taong ito sa Diyos. In Daniel chapter 3, nagpatayo ang Haring Nebuchadnezzar ng napakataas na rebultong ginto at ang kanyang utos, lahat kayo ay luluhod. Sa tuwing tutugtog ang mga instrumento at narinig yun na yun, oras na yun para lumuhod kayo dito sa rebulto na ito. Pero alam natin ang nangyari, na imbis na lumuhod itong tatlong magkakaibigan na ito, nanatili silang nakatayo. Dahil para sa kanila, hindi sila luluhod sa ibang Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang kanilang gustong sambahin. Sila ay nanindigan. Dahil doon, nakita sila, nireport sila, humarap sila sa hari, at ang parusa ng hari sa sino mang hindi luluhod ay ipapatapon sa apoy. At ang sabi ng mga magkakaibigan na ito in Daniel chapter 3, kung ihagis man kami sa naglalagablab na hurno, kaya kaming iligtas ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Grabe, no? Ngunit kahit hindi kami iligtas, ito yung mas bolder na statement, hindi kami sasamba sa inyong mga Diyos. Wow. Naniniwala kaming kaya kami iligtas ng Diyos, pero kung di man niya kami iligtas, nasa Kanya yun. Sasamba pa rin kami sa Kanya. Grabe yung statement and courage na pinakita nila. Kaya ang nangyari, tinapon sila sa apoy, ang mga pinakamalalakas na sundalo ang pinapunta doon para magtapon sa kanila kasi sabi ng hari, gawin yung 7 beses na mas mainit yung apoy na yan. Siguro naasar siya. Tapos yung mga nagtapon, sila pa yung nasunog. Kasi ito ang nakaka-amaze. Nung sila ay tinapon doon, sinamahan sila ng Diyos. Pagsilip ni Nebuchadnezzar at ng ilan niyang mga opisyal doon sa apoy, imbis na 3, 4 yung nakita nilang naglalakad sa gitna ng apoy. Sinamahan sila ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, ni amoy ng usok, ni kahit single strand ng buhok, ni sunog sa kanilang damit, walang damage sa kanila. And what's amazing is, pagkatapos ng pagsubok na ito, tinaas sila ng Diyos at ginamit niya si Haring Nebuchadnezzar. What can we learn mula po sa istorya ng mga magkakaibigan na ito? Ito po yung mga katotohanan tungkol sa going against the flow bilang isang Kristiyano. Number 1, the crowd is not always right. All the peoples, nations, and men of every language fell down.
and they worship the image of gold. Yan ang sabi ng verse 7. But we have to understand mga kapatid na hindi nakabase ang katotohanan sa paniniwala ng karamihan. There is a standard truth. Ang standard truth natin ay ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ang laging tanong, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi ibig sabihin na ito yung pinaniniwalaan ng mundo. Yan ang tatayuan natin. Sabi ng Bible, be not conformed to the pattern of this world. Pangalawa mga kapatid, we have to understand that obedience has a cost. Sabi ng Daniel 3 verse 17, if we are thrown into the blazing furnace. Diba? Yan yung cost nun eh. Sa pagsunod mo sa Panginoon, talaga meron minsan ikaw bibitawan, meron kang ibibigay, meron kang aayusin, meron kang babaguhin. Tapos ang sabi nila dito, the God we serve is able to deliver us. Matinding pagsubok ang dumaan sa kanila sa pagsunod nila sa Diyos, pero hindi ito naging hadlang para sundin nila si God, because standing for God may cost you something, but compromising will always cost you more. Number 3 mga kapatid, God honors faithfulness. Makikita natin na dahil tumayo sila sa Panginoon, in verse 28, si Nebuchadnezzar ay manghang-mangha. Tapos pati ang Diyos na sinasamba nila ay kanyang pinuri. Bukod doon, prinomote sila sa mas mataas na pwesto sa probinsya ng Babylon. Tapos kinumand ni King Nebuchadnezzar na ang sinumang manghahamak sa Diyos na sinasamba ng magkakaibigan na ito ay mapaparusahan. Wow! Grabe yung ginawa ng Diyos sa buhay ng magkakaibigan na ito. So ang tanong, how do I go against the flow? Number 1, choose God over popularity. Choose to obey Him. Sabi ng Bible, hindi sila sumamba sa gintong rebulto na ipinapatayo ninyo. Ito yung pinaniniwalaan ng mundo, pero hindi ito ang tinayuan nila. Marami din tayong modern idols ngayon sa panahon natin. Marahil career, successes, pera, accolades, awards, validation mula sa ibang tao. Pero tandaan natin mga kapatid na hindi tayo nabubuhay para sa palakpak nila. Nabubuhay tayo para sa Panginoon. Anumang bagay ang ating ginagawa sa buhay, ang goal natin is to glorify God and worship Him forever. Bilang isang Kristiyano, yan ang ating purpose. Choose Him over popularity. Number 2, stand firm despite the pressure. Sabi ho ng Daniel 3 verse 18, pero kung di man niya kami iligtas, grabe no, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinapatayo ninyo. Maraming gagawin ng dyablo para patumbahin ka. But stand firm in the faith. Pagkatiwalaan mo na anuman ang kalooban ng Diyos, yun ang tama, makakabuti para sa buhay. And number 3 and last, trust God in the fire. The Bible says, sinabi ng hari, tignan nyo, 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Ito ang tanong, inalis ba ng Diyos yung apoy? Hindi. Inalis ba ng Diyos yung pagsubok? Hindi. Inalis ba ng Diyos yung cost ng kanilang obedience? Hindi. Pero sinamahan sila ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok at apoy na kanilang pinagdaanan. Pagkatiwalaan mo na hawak ka niya, hindi ka niya pababayaan o iiwan man kahit sa panahon ng apoy. Kaya itong mga tanong na nais kong pag-isipan mo ngayon. Number 1, may bahagi ba ng buhay mo na pinipilit kang mag-compromise? Anong fiery furnace na kinakaharap mo ngayon sa buhay mo? Number 3, paano ka makakatayong matatag para kay Kristo ngayong linggo? Tandaan natin mga kapatid, God may not always spare you from the fire, but He will always be with you in it.
God bless po sa inyong lahat at lagi po nating tandaan that obedience is better than sacrifice. Please continue to share, support, and subscribe sa ating pong channel na ito at patuloy natin palaganapin ang salita ng Panginoon. God bless po sa bawat isa.